May mga sandali na hindi ka kausap pero ikaw ang iniisip. Hindi ka present pero ramdam ka. Napansin mo na ba yun? Hindi ito tungkol sa panliligaw, diskarte o mga salitang pampakilig. Ito ay tungkol sa presensya ng lalaking marunong tumahimik, may direksyon at may kontrol sa sarili. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang katahimikan ng isang lalaki ang minsang pinakamalakas na dahilan kung bakit siya hinahanap-hanap. Kung may saysay sa iyo ang ganitong tahimik pero malalim na pagninilay tungkol sa buhay, disiplina at tunay na atraksyon, mag-subscribe ka. Dito, hindi tayo humahabol, pinapalalim natin ang sarili. Hinahanap-hanap ka ba niya? Ang sagot ay bihirang nasa tanong, nasa katahimikan nito. Kapag ang isang babae ay tunay na naghahanap, hindi siya maingay, hindi siya palaging nagtatanong, hindi rin siya lantad sa paghingi ng atensyon. Ang tunay na palatandaan ay hindi ang dami ng mensahe, kundi ang bigat ng presensya mo kapag wala ka. Kung ang katahimikan mo ay ramdam pa rin, may halaga ka sa kanyang isip. Ang lalaking hinahanap-hanap ay hindi nawawala sa sarili para mapansin. Hindi niya pinupuno ang espasyo ng paliwanag, pangungulit o pagpapakitang gilas. Hinahayaan niyang magsalita ang kanyang direksyon sa buhay, ang kanyang disiplina at ang kanyang katahimikan. At sa espasyong iyon, doon nagsisimulang maghanap ang babae. Hindi ka hinahanap-hanap dahil palagi kang nariyan. Hinahanap-hanap ka dahil may buo kang buhay na hindi umiikot sa kanya. May galaw ka, may layunin, may paninindigan. Ang babae ay likas na naaakit sa lalaking may sariling mundo. Isang mundong hindi niya kailangang buuin, kundi gustong silipin. Ang tunay na palatandaan ay hindi ang paghabol niya, kundi ang pagbalik ng pansin niya sa iyo kahit wala kang ginagawa. Kapag ang presensya mo ay hindi kailangang ipaalala, kapag ang katahimikan mo ay may bigat, doon mo malalaman may naiwan kang marka. Hindi sa salita, hindi sa diskarte, kundi sa pagiging buo. May dahilan kung bakit may mga lalaking hindi kailangang magpaalala ng presensya, pero hindi nakakalimutan. Hindi sila palaging nariyan, pero kapag wala sila, may naiiwan. Hindi tanong ang hinahanap-hanap ka ba niya. Ang tanong ay, ano ang nararamdaman niya kapag tahimik ka? Ang lalaking hinahanap-hanap ay marunong mawala nang hindi nawawala ang sarili. Hindi siya biglang nawawala dahil sa takot o laro, kundi dahil may buhay siyang pinangangalagaan, may disiplina siyang inuuna, may direksyon siyang sinusunod. At sa katahimikan na iyon, may puwang na nabubuo, puwang para sa pagninilay, para sa pag-alala, para sa paghanga. Ang babae ay hindi naghahanap ng lalaking palaging available. Hinahanap niya ang lalaking may halaga ang oras, may bigat ang presensya at may respeto sa sarili. Kapag ang isang lalaki ay hindi nagmamadali, hindi nagkukulang sa sarili at hindi humihingi ng pansin, ang isip ng babae ay kusang bumabalik sa kanya. Hindi dahil may kulang, kundi dahil may naiwan siyang katahimikan na may saysay. Ito ang kapangyarihan ng emotional control. Hindi ka nagre-react sa bawat galaw, hindi ka nababahala sa bawat distansya. Alam mong buo ka kahit walang tugon, at sa katahimikan mong yun, may tanong na dahan-dahang nabubuo sa isip niya. Hindi dahil gusto mong itanong niya, kundi dahil ramdam niya
ang lalaking hindi natitinag. Ang tunay na palatandaan ay hindi ang paghabol niya, kundi ang pagbalik ng pansin niya sa iyo kahit wala kang ginagawa. Kapag ang presensya mo ay hindi kailangang ipaalala, kapag ang katahimikan mo ay may bigat, doon mo malalaman may naiwan kang marka. Hindi sa salita, hindi sa diskarte, kundi sa pagiging buo. May mga lalaki na hindi kayang manatili sa katahimikan. Kapag walang mensahe, kinakabahan. Kapag may distansya, nagdududa. Kapag walang tugon, napupuno ng ingay ang isip. Ngunit ang lalaking hindi takot sa katahimikan ay iba. Hindi niya ito tinatakasan. Hinahayaan niyang magsalita ang espasyo. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay salamin. At sa salaming ito, nakikita ng babae ang lalaking may kontrol sa sarili. Hindi siya nagre-react sa bawat galaw. Hindi siya nagmamadali para punan ang espasyo ng paliwanag o lambing. May tiwala siya sa sarili at ang tiwalang iyon ay ramdam. Ang babae ay likas na naaakit sa lalaking hindi natitinag ng katahimikan dahil dito niya nakikita ang lakas. Hindi lakas na ipinapakita, kundi lakas na nakapirme. Ang lalaking kayang manahimik ay lalaking may paninindigan. Hindi niya kailangang ipaalala ang presensya niya dahil may iniwang bigat ang bawat sandali na kasama siya. Kapag ang isang lalaki ay marunong huminto, maghintay at lumakad palayo ng walang galit o takot, ang isip ng babae ay nagsisimulang magtanong. Hindi dahil may laro, kundi dahil may lalim ang katahimikan ng lalaking ito. Nagiging espasyo kung saan umuusbong ang paghanga. Ito ang dahilan kung bakit mas hinahanap ang lalaking hindi takot sa katahimikan. Hindi siya alipin ng atensyon, hindi siya nabubuhay sa tugon ng iba. May sarili siyang mundo at ang mundo niyang iyon ay may direksyon. May sandali sa buhay ng lalaki na tumitigil siya sa paghabol. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil may naunawaan siya na ang paghabol ay hindi lakas. Madalas, ito ay takot. Takot na mawala, takot na hindi mapansin, takot na hindi maging sapat. At sa sandaling binitiwan niya ang takot na iyon, may nagbago. Tahimik, pero malalim. Kapag hindi mo na siya hinahabol, hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Ibig sabihin, may pakialam ka na sa sarili mo. May direksyon ka nang mas mahalaga kaysa sa pansamantalang atensyon. May disiplina ka nang inuuna kaysa sa kaba. At ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi nawawala. Ito ay naaalala. Ang babae ay hindi laging naaakit sa presensya na palaging naandyan. Mas malalim ang hatak ng presensyang may hangganan. Iyong presensyang ramdam kapag wala dahil may iniwang bigat. Ang lalaking hindi humahabol ay hindi nalalaho. Siya ay bumabalik sa sarili niya. At sa pagbabalik na iyon, mas tumitibay ang kanyang anyo. Mas malinaw ang paninindigan, mas tahimik ang lakas. Hindi mo kailangang ipaalala ang halaga mo kapag alam mo ito. Ang lalaking may self-respect ay hindi nagmamakaanawa para lang sa pansin. Hindi nagpapaliwanag para lang manatili. Pinipili niya ang dignidad kaysa sa drama. Pinipili niya ang direksyon kaysa sa pagkalito.
At sa bawat pagpiling iyon, may mensaheng dumarating kahit walang salita. Kapag tumigil ka sa paghabol, may puwang na nabubuo. Sa puwang na iyon, may oras ang isip ng babae na bumalik sa alaala. Hindi dahil may kulang, kundi dahil may timbang ang naranasan niya sa iyo. Ang katahimikan mo ay nagiging tanong, ang pagkawala mo ay nagiging pagninilay. Hindi mo ito sinadya, hindi mo ito kinontrol, hinayaan mo lang maging totoo. Ito ang kapangyarihan ng lalaking may kontrol sa sarili. Hindi siya natitinag ng bawat pagbabago ng emosyon. Hindi siya nagre-react para mapanatili ang koneksyon. Alam niya na ang koneksyong pilit ay marupok, ngunit ang koneksyong hinahayaan ay tumatagal. Sa kanyang katahimikan, may kapanatagan. Sa kanyang distansya, may linaw. May kakaibang kapangyarihan ang lalaking marunong manatili sa sarili kahit walang kasiguraduhan. Hindi siya nabubuhay sa reaksyon ng iba. Hindi niya hinahabol ang sagot. Hindi niya pinipilit ang damdamin. May tiwala siya sa oras. May tiwala siya sa katotohanan. At higit sa lahat, may tiwala siya sa sarili niya. At ang ganitong uri ng lalaki ay bihira. Kaya kapag nakita, hindi madaling kalimutan. Kapag tumigil ka sa paghabol, hindi ibig sabihin na wala kang sinasabi. Sa totoo lang, mas marami kang ipinapahayag. Ipinapakita mo na hindi ka takot sa pagkawala, na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa presensya ng iba, na may sarili kang sentro, isang lugar sa loob mo na hindi kayang galawin ng pagdududa, pagtanggi o katahimikan ng mundo. At ang sentrong iyon ang nararamdaman ng babae kahit hindi niya ito maipaliwanag. Ang lalaking buo ay hindi nagmamadali sa emosyon. Hinahayaan niyang dumaan ang damdamin nang hindi niya ito pinanghahawakan. Hindi siya kumakapit sa pag-asa, hindi rin siya tumatakbo sa takot. Alam niya na ang lahat ng bagay na totoo ay hindi pinipilit. At sa ganitong pag-unawa, nagiging malinaw ang kilos niya. Simple, tahimik, pero may direksyon. Ang babae na may lalim ay nakakaramdam ng ganitong presensya. Hindi dahil may sinabi ka, kundi dahil may hindi ka ginawa. Hindi ka humabol, hindi ka nagtanong ng paulit-ulit, hindi ka nagpakumbaba para lang manatili. At sa bawat hindi mo ginawa, may respeto siyang unti-unti nabubuo. Hindi ingay ang dahilan, kundi ang dignidad. May mga koneksyon na nabubuo sa salita, at may mga koneksyon na nabubuo sa katahimikan. Ang una ay madaling magsimula, pero madaling mawala. Ang pangalawa ay mabagal, ngunit malalim. Ang lalaking marunong pumili ng katahimikan ay lalaking pumipili ng lalim. At ang lalim, kahit hindi agad makita, ay hinahanap-hanap kapag nawala. Hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili, ngulit kontrolado mo kung paano ka mananatili sa sarili mo. At kapag pinili mong manatili, kahit walang kasiguraduhan, kahit walang sagot, may nangyayaring pagbabago. Ang attraction ay hindi na hinahabol. Ito ay lumilitaw. Hindi bilang gantimpala, kundi bilang refleksyon ng kung sino ka. Sa puntong ito, hindi mo na kailangang itanong kung hinahanap-hanap ka ba niya. Mas mahalagang tanong na ang lumalabas. Hinahanap-hanap mo pa ba ang sarili mo sa iba? Dahil kapag hindi na, kapag buo ka na sa katahimikan mo, ang mundo kasama ang mga handang makakita ay kusang lalapit.